Ginupitan ko ng hair si Charlie and Chino dahil ang haba na naman ng kanilang buhok. Nag-start na muna ako dito maglinis ng aming kitchen. Maaga akong nakatulog kagabi and hindi ko na nga siya nalinis. Pinapatulog ko lang ang twins, nakatulog na din ako. Parang nauna pa nga akong makatulog sa dalawang bata. Anyway, in-unload ko lang and niload itong aming dishwasher. Nababad ko na naman sa tubig yung mga yan, so madali na siyang mawawash. Hindi ko na din para napunasan itong kusina. Though magluluto naman ako today, pero gusto ko talaga marinis lahat bago ko magluto. Kahit madudumihan din naman kaagad. Sino sa inyo yung ganito din? Bawat dumi talaga sa kusina, hindi ako mapakali. Kahit habang nagluluto, nagpupunas-punas ako dyan. Tinawag ako ni Charlie kasi meron daw siyang nakitang snail dito sa garden. Kinuha niya, kaya lang, ayan, tuyo na siya. Siguro kanina pa siya dyan and nabilad na siya sa init. Akala ko madadagdagan yung aming mga pet na snail. Tinawag ko na nga din pala sila kasi today is kanilang haircut. Nasusurot na kasi yung kanilang mga mata. And magbabalik pasukan na sila sa school. Tapos na kaagad ang kanilang 1 week na bakasyon. Inuna ko ng gupitan nitong si Charlie. Nakasimangot nga ang bata kasi ayaw magpagupit. Busy kasi sa paglalaro ng Minecraft. Pero sabi ko nga kailangan niya na ng haircut. Dahil ang haba-haba na ng kanyang buhok. Para malinis din tingnan and mas madali siyang style. And after naman, ayan, tuwang-tuwa siya sa kanyang bagong haircut. Pinataas ko na siya para mag-shower. And next naman, itong si Chino. Same lang naman lagi silang dalawa ng gupit. And ako na lang din talaga yung gumagawa para tipid, ang hirap din kasing magpa-schedule dito dun sa pinupuntahan naming barbershop ng mga bata. At least, di ba, hindi na namin kailangang lumabas. And pwedeng-pwede na nga tong gawin anytime. Minsan din kasi, hindi ko gusto yung gupit sa kanila sa barbershop. Ang mahal-mahal dito ng mga haircut. After ko silang gupitan and after nilang mag-shower is nag-lunch na sila. And nag-promise nga ako na after nilang kumain is pwede silang mag-ice cream. Malaki naman yung tub, so sabi ko, share na lang sila. Hindi pa nga yan ng alahati. Ako naman, hindi pa din ako kumakain. Ang kinikrave ko kasi is bok choy. Tamang-tama kasi meron ako ditong pork, tapos meron pa akong dugo ng baboy. Medyo matagal na din siya sa freezer, so kailangan ko nang lutuin. I-ready ko lang yung mga ingredients, tapos nag-start din ako mag-gisa. Meron ako nakikita ng mga nagluluto ng bok choy, pero hindi nila nilalagyan ng dugo. Pero ako kasi, mas type ko talaga kapag meron siyang dugo ng baboy. Ang tagal ko ding hindi nakakain ito, so finally ito matitikman ko ulit. Ginisa ko lang yung bawang at sibuyas, tsaka yung luya, and then yung baboy. Ginigisa ko nga din pala to ng merong patis. And naglagay na ako dito ng tubig. Nagkada din ako ng paminta, tapos ng pampalasa. Habang nagluluto ako, nag-request din ng twins ng kanilang merienda. Pinapalambot ko pa din kasi yung karne nung baboy. And nung malambot na nga, dito ko na inad itong dugo. Hindi ko muna siya hinalo para medyo magbuo-buo. Baka kasi pag hinalo ko, maging dinuguan to. Medyo madami pa naman to. Inayaan ko lang kumulo, tapos nilagay ko na din itong miswa. Gusto ko din dito yung malapot na maraming miswa. So, dalawa yung nilagay ko. Habang pinapalambot ko to, nag-add na ako dito ng spinach. Diyan ba sa atin, ano yung dahon na nilalagay sa bok choy? Parang ang tanda ko kasi is dahon ng sili. Anyway, after nga kumulo ulit and malambot na lahat, eto na tapos na yung aking bok choy. Kumain na din ako dito at may bata nga ditong lumapit. Kumakain naman silang dalawa ng prutas. Ewan ko ba sa dalawang to, walang tigil talaga lagi ng kain. Which is good, diba? Hindi sila magugutom. So, sa mga ganitong pagkain, hindi namin sila pinipili. Pero kapag gusto nilang mag-try, syempre, pwede naman. Kaya, ayan, nakitry nga ang bata. At nagustuhan nga din ni Charlie and Chino itong bok choy.